Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose, at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Pagsapit ng 8 araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay forward. Sa pagsalubong natin sa bagong taon, marami ang naghahanda ng mga bagong plano, bagong pangarap, bagong direksyon. Mula sa pagbuo ng New Year's resolutions hanggang sa mga pag-asa na mas magiging maganda ang darating na taon kaysa sa lumipas. Sa gitna ng lahat ng ito, tayong mga Kristiyano ay hindi lamang nagsisimula ng panibagong taon, kundi ipinagdiriwang din natin ang isang dakilang kapistahan, ang solemnidad ni Maria, Ina ng Diyos. Sa pagbasa natin mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, tila may isang salita na umaalingaw at lumulutang sa gitna ng katahimikan ng kwento. Forward, pagsulong. Ang mga pastol ay tumakbo patungong Bethlehem upang makita ang sanggol. Pagkatapos silang makita si Jesus, ikinuwento nila ang lahat ng kanilang narinig tungkol sa sanggol na ito. At ang lahat na nakarinig ay namangha. Ngunit si Maria sa kanyang katahimikan ay pinagninilayan ang lahat ng ito sa kanyang puso. At sa huli, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya isilang. Ito ang kagandahan ng pagsulong. Hindi ito laging may kasamang paputok. Minsan ito'y tahimik na pagkilos, minsan ito'y pananatili at pagbubukas ng puso sa misteryong hindi agad naiintindihan. Tulad ni Maria, ang pagsulong ay hindi lamang naglalakad patungo sa panibago, kundi ang matatag na pananatili sa pananampalataya, kahit hindi pa lubos na malinaw ang hinaharap. Sa Ebanghelyo, walang dramatikong himala. Walang nakasisilaw na liwanag, tanging katahimikan ng sabsaban, isang ina na nag-iingat ng alaala, at mga pastol na muling bumalik dala ang pag-asa. Sa mundo na nagsasabi na ang pagsisimula ng bagong taon ay dapat malaki, grande, o puno ng pagbabago, ang Ebanghelyo ay nagpapakita ng kabaliktaran. Ang tunay na pagsulong ay hindi kailangang makita agad sa panglabas. Ito'y dumarating sa puso na marunong magbantay, marunong makinig at magnilay. Ito yung uri ng pagsulong ni Maria bilang ina ng Diyos. Siya ang unang naging modelo ng pananampalatayang umaabante kahit hindi niya alam ang buong plano ng Diyos. Sa ating buhay, marami rin tayong mga Bethlehem moments. Mga sandaling ang Diyos ay tahimik na dumarating, minsan sa mga pagsubok, minsan sa katahimikan, minsan sa hindi natin inaasahang tagpuan. Ang tanong, tayo ba'y tulad ng mga pastol na handang maglakbay upang makita si Jesus? O tayo ba'y natatakot na kumilos dahil hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan? Ang pagsulong ay isang uri ng tapang. Hindi ito tapang ng malalakas ang loob, kundi tapang ng mga marunong maghintay, marunong magtiwala at magmahal. Tulad ni Maria,
Ang pagsulong ay pananahimik, pero may pusong gising. Ang pagsulong ay hindi lang tungkol sa pag-alis sa dati, kundi sa pagbubukas sa bago, sa hindi pamilyar, sa mas malalim na pagtanggap sa plano ng Diyos. Mga kapatid, ngayong bagong taon, habang ang mundo'y abala sa mga listahan ng dapat baguhin, dapat bawasan, dapat simulan, tayo naman ay tinatawag na magtanong, paano ba ako tunay na susulong to move forward? At ang sagot ay sa piling ni Maria, ina ng Diyos. Sapagkat sa kanyang halimbawa, matututunan natin na ang pagharap sa bago ay hindi kailangang puno ng kaba. Sapagkat kung kasama natin si Jesus, gaya ng ginawa ni Maria, ang bawat hakbang ay hindi basta hakbang lamang, kundi panibagong tiwala, panibagong pananampalataya, panibagong pag-ibig. Mga kapatid, magsimula tayong muli. Hindi lang dahil umpisa na ng taon, kundi dahil bawat araw ay pagkakataong umabante. Kahit dahan-dahan, patungo sa puso ng Diyos. Mga kapatid, sa anong bahagi ng ating buhay, tayo tinatawag ng Diyos na sumulong ngayong bagong taon to make a step forward sa pananampalataya, pag-ibig, kapatawaran at pag-asa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, tulungan mo kaming tahakin ang bagong taon ng may puso mong marunong magnilay, tumanggap at sumulong. Turuan mo kaming makita si Jesus sa bawat araw at samahan mo kami sa bawat paghakbang sa buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat.